Doktor, maawa kayo. Save my son, please. Please, nakahanda akong magbayad ng kahit na magkano. Just save my son. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ni Kali Montarial sa mga oras na yon. Takot na takot siya sa maaaring mangyari sa 4 na taong gulang na anak niya na si Clyde. Narito ngayon si Kali sa prayer room. Hilam ang mga mata at luha at nakaluhod sa harapan ng Diyos at nagmamakaawa. Diyos ko, umupo sanang kunin sa akin si Clyde. Si Clyde na lamang ang meron ako ngayon. Panginoon ko, tulungan mo po ako. Pagsusumamong wika ni Kali na walang tigil na kinakausap ang Diyos. Nasa labas na siya ng hospital room ng anak na si Clyde. Hinihintay ang paglabas ng doktor. Merong severe aplastic anemia si Clyde, kaya ito palagi nasa ospital. Napapikit na lamang si Kali at lihim na umuusal ng dasal sa mga oras na yon para sa kanyang anak. Halos 1 taon na silang pabalik-balik sa ospital, pero hindi pa rin ito gumagaling kahit ilang bags ng dugo ang ibinigay ng mga doktor. Tila mas lalo pa atang lumalala ang sakit ng bata. Miss Montarial, we need to talk. Napatayo na lamang si Kali sa kinatatayuan nang lumabas na ang doktor mula sa silid ng anak niya. Doc, kamusta po ang anak ko? Miss Montarial, we have no choice but to conduct a bone marrow transplant para po sa anak niyo. Sinabi ko na po sa inyo ito noong nakaraan na kapag lumala ang kondisyon ng bata, ay kailangan na natin ng bone marrow transplant. It's our only option, kaya you have no choice kung hindi ang kontakin ng tunay ng mga magulang ni Clyde. Mahabang paliwanag ng doktor na ikinapanlumo naman ni Kali. Nangihina siyang naupo sa upuan. Paano niya kukumbinsen si Alexa na tulungan siya sa mga oras na yon? Si Alexa Montarial ay stepsister niya, anak ng amang si Alexander Montarial, sa babaeng inasawa nito matapos mamatay ang nanay niya. Magkasama sila sa paaralan simula elementary, high school, hanggang pati na rin sa kolehiyo. Pero sa lahat ng bagay ay mas pinapaboran ng ama si Alexa, hanggang sa nabuntis ito ng boyfriend niyang si King Montero, na isang playboy heartthrob sa paaralan nila. Isang sikat na pamilya ang pamilyang Montero sa La Trinidad City, kung saan sila nag-aaral malayo sa probinsya nila sa Pinus View. Hindi inako ni King ang bata. Itinanggi nito ang relasyon nila ni Alexa dahil sa sinabi nitong maraming lalaki sa buhay si Alexa. Kaya itinago ni Alexa ang pagbubuntis niya. Alexa, anong ginagawa mo? Nahintakutang wika ni Kali nang makita ang nakababatang kapatid na umaagos ang dugo sa paa. Ate, namumutla ito nang makita siya. Umikot ang pakiramdam ni Alexa hanggang sa mawala na ito ng malay. Nagmamadaling dinala ni Kali sa ospital si Alexa at doon niya nalaman na mag-6 na buwan na pala itong buntis. Kung ano-ano na lamang ang ginawa nito para malaglag ang bata hanggang sa nag-bleeding na ito. But Kali saves the angel's life nang dinala niya sa ospital si Alexa at naisalba ng mga doktor ang bata sa sinapupunan nito. Malakas na nakakapit ang bata sa sinapupunan ni Alexa, sabi ng mga doktor. Ate, bakit mo ako dinala rito? Umiiyak na wika ni Alexa na matalim na nakatitig kay Kali. Ano bang gagawin ko sa'yo ha? Alangan namang hayaan kitang mamatay sa loob ng kwarto natin. Nagugulo ang wika ni Kali sa kanyang kapatid. Papatayin ako ni Mama at Dad sa oras na malaman nilang nabuntis ako ng walang amang bata. Kaya ipapalaglag ko ang batang ito. Lahat na lang ginawa ko para mamatay ang batang to. Tapos ay dinala mo pa talaga ako rito sa ospital? Napahagulgol na wika ni Alexa. Alexa, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot sa karma? Anak mo yan, tapos papatayin mo lang? Alexa, walang kasalanan ng batang yan. Parang nadurog ang puso ni Kali ng mga oras na yon sa narinig mula sa nakababatang kapatid niya. Napuno siya ng awa at pag-aalala para sa anghel na nasa sinapupunan ni Alexa. Masisira ng batang ito ang kinabukasan ko, Ate Kali. Kaya hindi mo ako mapipigilan. Ipapalaglag ko ang batang ito. Hiyaw nang lumuluwang si Alexa na sa murang edad ay hindi matanggap na magiging batang ina siya. Walang araw na hindi binabantayan ni Kali ang kanyang kapatid hanggang sa nakapanganak na nga ito ng 7 buwan
dahil sa kung ano-ano ang pinagagagawa nito para lamang maalis ang sanggol sa sinapupunan niya. Kagad namang dumating si Callie upang saklolohan ng walang kamuangwang na sanggol na inilabas nitong si Alexa sa loob ng banyo na tinitirhan nilang apartment. Dinala niya sa ospital ang dalawang nag-aagaw buhay ng araw na yon. Walang nagawa si Callie kung hindi ang tawagan ng stepmother na si Elena upang malaman nito ang kalagayan ng anak na si Alexa. Callie, wag mong sasabihin kay Alexander ang nangyaring ito ha. Makinig ka, bibigyan kita ng pera para alagaan ang batang nasa nursery. Pero wag mong sasabihin sa papa mo ang patungkol dito. Naiintindihan mo? Halos mag-iisang buwan nang nasa ospital ang bata. Natigil sa pag-aaral niya si Callie noong nasa 3 taon na siya ng kursong journalism dahil sa pag-aalaga ng batang sakiti na si Clyde. Hindi na rin siya nakakauwi ng bahay nila dahil nakatali siya sa pag-aalaga sa batang nagsisimula ng kumuha ng malaking puwang sa puso niya. Habang si Alexa naman ay tuloy-tuloy lang ang buhay at walang pakialam sa bata. Noong minsan pang ang iniwan niya kay Alexa ang bata para lamang bumili ng groceries, ay naabutan niya itong iyak ng iyak dahil gutom na ito. Habang si Alexa naman ay mahimbing lamang na natutulog. Sa murang edad na 18, ay naging nanay na si Callie Monterial sa pamangkin niyang si Clyde. Dumating ang bakasyon at hindi na siya pinapadalhan ng pera ni Elena. Kaya't walang nagawa si Callie kung hindi umuwi sa malaking bahay ng amang si Alexander sa probinsya. Dala-dala ang batang noong araw ay magtatatlong buwan na. Isang nakakatulilig na sampal ang dumapo sa pisngi ni Callie noong araw ng pag-uwi niya. May ginawang pagtitipo noon sa bahay nila. Ngunit gulat na lamang siya nang naroon si Carlos, ang childhood sweetheart niya, at kababata na nakatakda na palang ikasal kay Alexa. Ikinakahiya kita. Pinaaral kita sa isang prestigyosong paaralan sa Trinidad University para lamang magpabuntis sa kung sino-sinong lalaki. Hindi napigilang bulyaw ng amang si Alexander. Napapailing si Callie at nagpalipat-lipat ng tingin sa stepsister niyang si Alexa at sa stepmother niyang si Elena. Umalis ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Isa kang kahiyan sa apelido ko! Lumayas ka! Layas! Galit na sigaw ni Alexander kay Callie. Alexa, anong sinabi niyo kay Dad? Pinandilatan niya si Alexa at hinila naman siya ni Elena papasok sa kwarto niya. Hindi mo pwedeng sabihin sa daddy mo ang patungkol sa batang yan. Ang tanging alam niya ay anak mo ang batang yan, na ikaw ay nagbuntis doon sa paaralan. Hindi mo pwedeng sirain si Alexa sa harapan ng lahat, lalo na't ikakasal na si Alexa kay Carlos at para iyon sa negosyo natin. Bulong ni Elena at pinandilatan siya ng mga mata. Ma'am, paano na ako? Natigil ako sa pag-aaral ng dahil sa batang to. Tapos ngayon pati si Carlos ay ikakasal na kay Alexa? Ma'am, hindi ako makakapayag. Boyfriend ko si Carlos. Dumapo sa pisngi ni Callie ang mga kamay ni Elena. Namamanhid ang pisngi niya sa sakit na sampal na iyon. And do you think maniniwala sila sa'yo? Ang alam ng lahat ng narito ay natigil ka sa pag-aaral dahil sa pagbubuntis mo sa batang yan. Na malindi ka at pumatol ka sa kahit kaninong lalaki. Do you think papatulan ka pa ni Carlos, ha? Nanghihinang napaupo si Callie sa kama, habang maigpit na niyapos ang umiiyak na sanggol sa kanyang dibdib. Ang inosenteng mga mata nito ay nakikisimpatya sa nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Lib, bibigyan kita ng malaking halaga, kapalit ng pananahimik mo, at para mabuhay mo ang batang yan. Naiiwan si Callie sa loob ng kwarto niyang napahagulgol na lamang sa pag-iyak, habang nakatitig sa malaking halaga na nasa tseke na nakapatong sa mesa niya. Ipinasok niya ito sa bag at palungkot na napatitig sa walang kamuang-muwang at inosenteng mga mata ng anghel na si Clyde. Ngayon lamang niya naintindihan ng lahat kung bakit ang pangalan niya ang iniligay na Elena sa birth certificate ng bata, para ipaako sa kanya ang responsibilidad ni Alexa at para agawin sa kanya ang mga pag-aari niya, at para ipakasal si Alexa sa mayamang pamilya ni na Carlos na boyfriend niya. Bumukas ang pinto ng kwarto niya at nabigyan ng pag-asa ang puso niya nang makita ang kasintahang si Carlos. Dave, usal niya, ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siyang kinabig ni Carlos at siniil ng mapukusok na halik.
Nakaramdam siya ng hapdi ng kagatin pa nito ang mga labi niya. Babe, ano ba? Di ba this is what you want? Kaya ka nakipagtalik sa kung sino-sinong lalaki hanggang sa nabuntis ka. Then let's do this, Kali. Let me do this to you. Marahas na hinablot ni Carlos ang suot niyang blouse hanggang sa lumantad rito ang mapuputing dibdib ni Kali na lalong ikinabaliw nito. Carlos, ano ba? Stop! Hiyaw ni Kali na nagwawala sa mahigpit na pagkakayakap ng binata. Isinubsob ni Carlos ang mga labi niya sa mayayamang dibdib ni Kali at takot na takot siya ng mga oras na yon. Did you like it that much, ha, Kali? Come on, baby. Kiss me, Kali. Kiss me. Inipon ni Kali ang lahat ng lakas at itinulak ang lalaki sa bayatras papalayo. Nababaliw ka na ba, ha, Carlos? Tinakpan ni Kali ng mga kamay ang nalantad na mapuputing dibdib niya. Sabay naghagilap ng t-shirt sa bag na may susuot. Sirang-sira na ang blouse na suot niya na hinablot nitong si Carlos. Bakit, Kali? Hindi mo ba nagustuhan ang ginagawa ko? Mas masarap ba yung ibang lalaki, ha? Dumapo ang mga kamay niya sa mukha ni Carlos na ikinagalit naman ito. Hawak ni Carlos ang mga kamay niya at itinulak si Kali sa pader ng kwarto. Hindi napigilan ni Kali ang pagpatak ng mga luha niya sa pagkakataon na yon habang nakatitig sa mga mata ng kanyang boyfriend. Babe, hindi mo ba ako kilala all this time? Nakalimutan mo na ba kung ano at sino ako? Bakit napakadali sa iyong paniwalaan ng kasinungalingan nila? Garalgal ang boses ni Kali habang walang humpay ang pagpatak ng mga luha sa mga mata. Babe, ganyan pa talaga ang tingin mo sa akin? Isang masamang babae? Kailanman ay hindi ko ibinigay ang sarili ko sa ibang lalaki. Malinis akong babae, Carlos. Hindi ako kagaya ng mga kasinungalingan nila. Wala akong lalaki. Hilam ang mga mata sa luha na napadako ang tingin niya sa bumukas na pinto ng kwarto. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka. Ahagawin mo pa sa akin si Carlos? Hiyaw ni Alexa na hinablot ang mga kamay ni Carlos na nakahawak sa mga kamay ni Kali. Babe, paniwalaan mo ko. Nagsisinungaling lang yan si Mami at pati si Alexa. Napahiyaw si Kali sa sakit nang sugurin siya ni Alexa at magkasunod na dumapo sa pisngi niya ang mga kamay nito. Don't you dare me, malandi kang babae ka. Don't you dare na sirain ako sa harapan ni Carlos. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Nagkaanak kang hindi mo alam kung sino ang ama dahil sa kalandian mo? Bulyaw ni Alexa, na ngayon ay natigil matapos dumapo sa pisngi nito ang malakas na sampal mula kay Carlos. Natigilan ito sandali na napatitig sa lalaki. Labi, kakasal na tayo. Huwag mong sabihin gusto mo pa rin sa babaeng yan. Hindi makapaniwalang bulalas ni Alexa. Kali, tara na, ihatid na kita. Malamig na tugon ni Carlos kay Alexa at kinuha ang backpack ni Kali. Habang si Kali naman ay pinahid ang luha sa mga mata habang iniayos ang sarili. Kinalong ang walang muwang na sanggol at sumunod kay Carlos palabas ng kwarto habang naiwan naman si Alexa na nagwawala sa loob ng kwarto ni Kali. Walang kibuan sina Carlos at Kali habang nasa loob na sila ng sasakyan. Manaka-naka ang bahagyang pagsulyap sa kanya ni Carlos habang nakayuko naman si Kali na ang mga mata ay nasa inosenteng sanggol na hawak niya. I'm sorry, Kali, pero kailangan kong pakasalan si Alexa para sa kumpanya. Basag nito sa katahimikan nila. Pumatak ang mga luha ni Kali sa mga mata habang nakatitig sa malayo. Alam ng pamilya niya na magkasintahan sila ni Carlos, pero alam niya rin na sirang-sira na siya sa buong pamilya niya at sa pamilya ni na Carlos dahil sa mga kasinungalingan ni Alexa at Aliena. Pero Carlos, hindi ka naniniwala sa kanila, hindi ba? Carlos, hindi kita pinagtaksilan. Hindi ako nagkasala sa relasyon natin. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Umiiyak tawiga ni Kali habang napatitig sa napakaseryosong mukha ni Carlos ng mga oras na yon. Ilang taon tayong nagkalayo, Kali. You came back with a child. So ano sa palagay mo ang iisipin ko? Hindi na kita kilala. So let's just stop right here. Maghiwalay na tayo, Kali. Napakagatlabi na lamang si Kali at hindi nakapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Napakasakit ng nararamdaman niya sa pakikipaghiwalay ni Carlos sa kanya. Pero wala siyang salita na mahagila para sabihin sa lalaking hindi niya anak si Clyde.
Tanging nadarama niya lamang ng mga oras na yon ay ang namamanid ang puso niya. Salamat sa paghatid mo sa amin ng bata. Hanggang sa muli, Carlos. Mahal pa rin kita, kahit mas pinili mong magkahiwalay tayo. Malungkot na saad ni Callie ng mga oras na yon. Kaagad naman siyang tinalikuran ni Carlos at iniwang humagulgol sa airport. Samantala, napaunat ng upo si Callie nang makita si King Montero, napapasok sa kumpanya na pag-aari nito. Kanina niya pa hinihintay na dumating ang business tycoon na si King Montero para kausapin ito para sa anak niyang si Clyde. Wala na siyang choice kung hindi ang lumapit rito. Inayos niya ang makapal na glasses at sinalubong ito. King! Napakunot-no si King Montero habang nakatitig sa magandang si Callie Monterial na nasa harapan niya na ngayon. Ngunit napapailing siyang iniwan ito at hindi na pinansin pa ang dalaga. Alam niya kung ano na naman ang kailangan nito sa kanya. King, ano ba? Makulit na wika ni Callie na sinusundan siya. Nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong yakapin mula sa likuran niya. Naglandas kaagad ang kakaibang init ng katawan ni King sa buong katawan dahil sa ginawa ng babaeng ito. Naroon pa rin ang nararamdaman niya para kay Callie all these years. Please baby, I'm so sorry. I promise, I'll be a good girl to you. Hindi ko na ulit gagawin yon. Napamulagat na lamang si King sa mga pinagsasasabi nito habang mahigpit na nakayakap sa likuran niya. Gustong-gusto niya si Callie simula pa man noon, noong nasa kolehiyo pa lamang sila. Pero palagi siya nitong iniiwasan at hindi niya alam na magagawa nitong umakto ng ganito ngayon para lamang kausapin siya patungkol sa batang hindi naman niya anak. Pinagtitinginan na sila ng mga trabahador niyang nakikiusyos sa paligid. Please baby, pakiusap ni Callie. Pilyong napangiti na lamang si King at tinapit ang katawan ng dalagang si Callie, papalapit sa kanya, at inilapit ang mukha niya sa maliit na pisngi ni Callie. Let's go baby, let's get inside my office. Promise, this time, she will do better. Napasingap na lamang si Callie nang maramdaman ang pagpisil ni King sa bewang niya. Pero bahala na, para sa anak na si Clyde, ay gagawin niya ang lahat at wala siyang nagawa kung hindi ang umayon rito nang hinapit siya ni King papasok sa opisina nito. Talagang gagawin mo ang lahat ha? Para lang makausap ako? Mariing bulyaw ni King sa kanya. Isa na itong successful na businessman sa batang edad nito at nagmamay-ari ng malaking kumpanyang ito. King, Clyde needs a bone marrow transplant. Mas lalong lumala ang kalagayan ng anak ko. King, I've got nowhere to go. Kung hindi sa'yo na lang, Kit, please, just do the test. At pagkatapos noon, ay hindi na kita kukulitin pa kapag hindi nag-match ang bone marrow niyo ng anak ko. Nagmamakaawang wika ni Callie. Her eyes was red. At parang konti na lamang ay malalaglag na ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Naikuyom ni King ang kamao at frustrated na hinarap ang magandang si Callie na nasa harapan niya. Why are you doing this? How many times should I tell you na hindi ako ang ama ng batang yan? Dahil wala naman nangyari sa amin ni Alexa. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Naikuyom ni Kim ang kanyang kamao. Ilang ulit na itong lumapit sa kanya para sa bata na hindi niya naman anak. King, just this once please. At pagkatapos nito, hindi na kita kukulitin pa. Hindi na ako magpapakita pa sa'yo. King, I got nowhere to go. Hindi na ako makakauwi sa amin dahil itinakwil na ako ni Papa. Matapos sa kalain na anak ko si Clyde. Magkakagulo sa amin kapag umuwi ako roon at kung sasabihin kong anak ni Alexa ang bata. At isa pa, mahal na mahal ko na ang bata, King. Kaya please, ikaw na lamang ang pag-asa ko. Please. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ni King nang makita ang babaeng umiiyak sa harapan niya. Awang-awa siya rito. And at the same time, ay naiinis dahil ilang beses na nga ba niyang sinasabi sa babaeng ito na hindi niya anak ang anak ni Alexa. Pero tila wala itong naririnig at patuloy pa rin siyang kinukulit. Napabuntong hininga na lamang si Kim. Nakaramdam siya ng pagkahabag sa babaeng minsan ay tinatangi ng puso niya. Hindi lang minsan dahil kahit ilang beses na niyang ibaling sa iba ang pagtingin niya, pero tanging sa babaeng ito lamang tumitibok ang puso ng binatang si King Montero. Sa paglipas ng panahon,
ay naroon pa rin ang nararamdaman niya para sa babaeng ito. Gustong-gusto niya si Callie noong nasa kolehiyo pa lamang sila, kaya palagi niya itong nilalapitan. Ngunit parati naman siyang iniiwasan ng dalaga, kung kaya't palagi niyang pinapakiusapan si Alexa upang mapalapit siya kay Callie. But it's all a failure. Disappointed siya sa dalaga noong ayaw siya nitong paniwalaan sa lahat ng sinasabi niya. Pinagbibintangan pa siya nitong ama ng anak ng kapatid na si Alexa. King, ang kapal ng mukha mong iwasan si Alexa. Buntis ang kapatid ko at ikaw ang ama. Pananagutan mo si Alexa. Nagulat na lamang si King sa narinig at nabigla na lamang siya nang sampalin siya ng babaeng kadate niya. Pinaglalaruan mo lang ako. May nabuntis ka na pala. Pero eto ka't nililighawan ako. Nagpantig ang tenga ni King nang muling sampalin ng babaeng kaharap. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na walang nangyari sa amin ni Alexa? Inis na bulyaw niya sa dalaga. Simula ng araw na yon, ay iniwasan na niya si Callie. Kahit ano pa man ang paliwanag niya rito, ay hindi ito nakikinig sa kanya. Malalim na buntong hininga na lamang ang kumawala sa binata at tinawagan ng sekretary sa intercom. Cancel all my meetings today. May mahalaga akong pupuntahan ngayon. Nagtaas ng tingin si Callie at isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi at napayakap ng mahigpit kay King. King, salamat. Maraming salamat. I promise you, this will be the last time na kukulitin kita. Kapag hindi nag-match ang bone marrow mo sa anak ko, then hindi na ako magpapakita sa'yo. Masakit ang mga salitang yon para sa binata. Dahil sa totoo lang, kahit ilang taon na niyang hindi nakita si Callie, ay ganoon pa rin ang naging epekto nito sa kanya sa dalaga. Naroon pa rin ang nararamdaman niya para kay Callie. Napakalakas ng tibok ng puso niya kapag ganitong malapit ito sa kanya. Bumili muna si Callie ng mga prutas para ipasalubong sa batang si Clyde. Kahit hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Callie, ay may pera siya dahil nilalagay niya sa mga small investments ang malaking pera na ibinigay sa kanya ng stepmother niyang si Aliena. Doble-doble ang ibinalik sa kanya sa mga investments na nilagakan niya ng pera. Kaya't hindi siya kinakapos ng pera, lalo na sa pagpapagamot sa kanyang anak na si Clyde. Mami! Excited na sigaw ng batang lalaki pagpasok nila sa silid. Naroon ang nurse na kaibigan niya na palaging nagbabantay sa bata sa tuwing aalis siya. Umalik sa kanyang pisngi ang 3 taong gulang na batang payat na lalaki. Halata ang pamumutla ng mukha nito, pero napakagwapo ng batang ito. Awa ang nararamdaman ni King ng mga oras na yon, habang nakatitig sa mapanuring mga mata ng bata. Mami, siya po ba ang daddy ko? Natigilan si Callie sa tanong ni Clyde. Nagmamadali itong bumaba sa pagkakakandong at tumawak sa kamay ni King. Naantig ang puso ng binata habang nakatitig sa mga mapupungay na mga mata ng batang lalaki na humawak sa mga malalaking kamay niya. His frail hand is small, weak and cold, ngunit parang inaaplos ang puso ng binata habang nakatitig sa mga mata nito. Binubundol naman sa kaba ang puso ni Callie at bigla siyang napatitig kay King. Hindi niya ito naihanda sa maaaring itatanong ng bata at isasagot niya rito, kaya ganoon na lamang ang pagkabog ng puso ni Callie. Are you my dad? Mahina ngunit tagos sa pusong wika ng bata. Yes, baby. I'm your daddy. And I'm sorry na ngayon lang kita nadalaw, ah. Kasi napatitig si King sa mga mata ni Callie na parang naiiyak ng mga oras na yon. Kakarating lang kasi ni Dad galing sa abroad, baby. Paliwanag ni Callie na pinantayan ang mga tingin ng bata. Now be a good boy. Magpahinga ka na, okay? I want daddy. Bagaman nagulat, ay kinandong ni King ang bata at naigpit itong niyakap. Hindi napigilan ni Callie na mapatakip sa kanyang bibig at impit na tumulo ang mga luwang nakatitig kay King. Nagulat na lamang siya nang pinahid ng isang kamay ni King ang mga luwa niya at ginagap ang mga kamay niyang nanlalamig sa mga oras na yon. It's okay, Callie. Nandito lang ako. Nagtataka si Callie, but that words seemed so good to hear that after all these years, na pagod na si Callie sa lahat ng problemang pinagdaraanan niya mula sa pamilyang nagtakwil sa kanya.
hanggang sa pagiging ina niya kay Clyde na may maselang kalagayan ay finally, pakiramdam niya ay may karamay na siya. Ngunit naroon rin ang takot sa puso niyang pagkatiwalaan itong si King dahil baka katulad rin ito ni Carlos. Pagkatapos niyang mahalin ay bigla na lamang siyang iiwan. Naramdaman niyang niyakap siya ni King hanggang sa naupo sila sa sofa. Kalong ni King ang inaantok na si Clyde. Habang inaaplos ng binata ang malambot na buhok ni Clyde, ay naroon naman siya sa tabi ng dalawa. Nakasandal siya sa malapad na balikat ni King, habang inaaplos niya rin ang balikat ng anak. Samantala, lumipas ang mga oras. Kinakabahan si Callie habang hinihintay ang resulta ng bone marrow test ni King. Habang palakad-lakad siya sa harap ng laboratory room, ay naroon naman si King at seryosong nakatitig kay Callie. Sigurado siyang hindi magmamatch ang bone marrow nila ni Clyde sapagkat hindi niya naman ito anak, kaya't nag-aalala si King sa mga oras na yon kung ano na lamang ang mararamdaman ni Callie at lalo na ng batang halata namang masayang-masaya nang sabihin niyang he was his dad. Miss Monterial, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na ipatawag mo ang tunay na magulang ng bata, hindi yung kung sino-sino na lang. Ang kanilang mga bone marrows ay hindi nag-match, Miss Monterial. Alam kong masakit sa iyo ang lahat, but if you want to save the kid's life, you need to talk to your sister. Alam na alam ni Dr. Albert Inares ang lahat ng istorya niya sa buhay. Isa ito sa mga naging kaibigan niya matapos iwanan sa kanya ang bata. Dahil ito ang doktor ni Clyde simula pa man noon. Nanlumong napaupo na lamang sa upuan si Callie at hindi mapigilan ang pag-ampon ng luha sa kanyang mga mata. Maya-maya lang, ay tila ulan na sunod-sunod na pumapatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Paano niyang kakausapin si Alexa to give a bone marrow sa bata na noon ngang nasa sinapupunan pa lamang dito si Clyde ay nagawa niya ng ilang ulit itong ipalaglag. Pakaramdam niya ay kumuho ang buong mundo niya sa resulta ng bone marrow. Ang taong nasa harapan niya nakitagal na niyang iniiwasan at kinaiinisan dahil sa inakala niyang tinalikuran nito ang responsibilidad bilang ama ay wala pala talagang kasalanan. Alexa lied to her nang sabihin nitong anak ni King ang ipinagbubuntis niya. Ano na lamang ang gagawin niya ngayon? Hindi siya susuko para sa kanyang anak, pero hindi niya alam kung paanong harapin ang lahat after all these years. Naramdaman niya na lamang ang paggagap ni King sa mga kamay niya. Umalis na rin ang doktor at iniwan siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Nahihiya rin naman siya sa abalang idinulot niya sa binata. Gayong totoo pala ang sinasabi nito na hindi niya anak si Clyde. I'm sorry. Malamlam na wika ni Callie na napatitig sa mga mata ni Clyde. Malalim na buntong hininga na lamang ang malpas sa puso ni Callie habang pinapahid ang mga luhang kanina pa dumadaloy sa kanyang pisngi. I'm sorry, Dad. I didn't believe you. I'm just so frustrated. At buong akala ko talaga, ikaw ang ama ni Clyde. Kasi yun ang sinabi sa akin ni Alexa. Utal-utal na wika ni Callie. Sana ay lamunin na lamang siya ng lupa sa kahiyang kanyang nararanasan. Pero anong magagawa niya? Isa lamang siyang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. And you believe her? Napabuntong hininga na lamang na hinila niya si Callie, papalapit sa katawan niya, at niyakap ang dalaga na tuluyan namang napahagulgol sa dibdib niya. Wala kaming relasyon ni Alexa noon. Lalong wala akong gusto sa babaeng yon. Iba yung rason ng pakikipagkaibigan ko kay Alexa. It's not because of her, Callie. Hindi na natuloy pa ni King ang kanyang sasabihin. Dahil pakaramdam niya ay may bumabara sa lalamunan niya. Kaya't niyakap na lamang niya si Callie. Hindi ito ang tamang oras para sabihin niya rito ang patungkol sa damdamin niya. Callie, bakit hindi mo puntahan si Alexa at kausapin para sa anak niya? King, kung alam mo lang, ilang ulit niyang pinagtangka ang patayin si Clyde noon na nasa sinapupunan pa lamang niya. Paano pa kaya ngayon? Saka ito ang dahilan kung bakit hindi ako umuwi sa amin. Dahil galit na galit sa akin si Dad sa pag-aakalang anak ko ang bata. Dahil ako na ang tumayong nanay ni Clyde simula pa noong isilang pa lamang ito. Sirang-sira na ako kay Dad dahil akala niya ay masama akong babae. Callie, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sasamahan kitang kausapin si Alexa. And this time, magtiwala ka sa akin. Napalunok na lamang si Callie. Hindi siya makapaniwalang ganito pala kabuti itong si King. Gumaan ang pakaramdam niya ng mga oras na yon nang i-comfort siya ng binata.
Napakasarap pala ng pakiramdam na may karami ka, na may katuwang ka sa lahat ng problema mo. Ilang minuto pa ay nakaidlip na si Kali sa malapad na balikat ni King. Habang si King naman ay masayang-masaya ng mga sandaling iyon na sa wakas ay nagkaroon na ng dahilan na mapalapit siya kay Kali. Ang pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para sa kanya at hindi na siya iniiwasan pa ng dalaga. Kaya ito na ang tamang pagkakataon na maihag niya kay Kali ang damdamin niyang matagal nang nakatago sa puso niya. Kali, hindi mo lang alam na sobrang saya ko ng mga oras na to. Marahang haplos ni King sa maliit na pisngi ng dalaga habang nagising naman si Clyde na sanay niya sa ni King na wag itong maingay. Bumangon na rin sa puso ni King ang pagkaumaling sa maliit na batang ito. Maingat na inihiga niya si Kali sa sopa at pinakain ng cute na batang si Clyde na tuwang-tuwa na inaalagaan ng taong inakala niyang kanyang ama. Bahagyang nagising si Kali at bumungad sa kanya ang isang kaaya-ayang tanawin. Ito ay si King na sinusubuan ng pagkain ng anak niya habang magana namang kumain si Clyde na tuluyang naniwala na ama niya si King. Buo na ang desisyon ni Kali. Uuwi siya kasama si Clyde sa bahay ng ama at kailangan tulungan siya ni Alexa sa pagkakataong ito dahil kung hindi, sisirain niya ang lahat ng kasunduan nila ni Aliena. Malalaman ng lahat ang itinatagong lihim nitong si Alexa. Paglipas ng ilang araw, ay umuwi nga si Kali sa kanilang bahay. Kinakabahan si Kali pagpasok niya ng bahay ng kanyang ama. Maigpit niyang hawak sa kamay si Clyde, nakakalabas pa lamang noon sa ospital, habang nakasunod naman sa kanila si King, na nakahawak rin sa mga kamay ng bata. Dad, mahinang pagbati niya sa amang si Alexander. Kali, masaya akong makita kang muli anak. Ilang taon ka na bang hindi umuwi? Siya ba ang aking apo? Namumuo ang luha sa mga mata ni Alexander at giliw na nakatitig sa natatakot na si Clyde. Pinagsisihan niya ang nagawa niya noon sa kanyang anak na si Kali. Sobra niya itong namiss sa paglipas ng 3 taon. Come on baby, it's Lolo Sander. Pagpapakilala niya sa anak, na ngayon ay magalang na nagmano sa mga kamay ni Alexander. Namumutla si Alexa na nakatitig sa kanila ng mga oras na yon. Pero naroon ang pagkamangha nang makita si King Montero na kasama nila. Tinutuon ni King ang sinabi nito na sasamahan siya nito. And you are? Nakataas kilay na tanong ni Alexander sa lalaking nasa tabi ni Kali. King Montero, sir. Kali's boyfriend. I am Clyde's father. Napayuko si Kali at napakagatlabi sa kasinungalingang sinabi ni King na ikinagulat naman ng lahat, lalo na ni Alexa. Nahalata sa mga mata ang takot sa pagdating ni Kali. It's good to finally meet you. Are you related to the King's business empire? Nakakunot noong tanong ni Alexander sa binatang si King. Pagmamay-ari ko po ang negosyong yun, sir. Napanganga lamang si Aliena kung gaano kayaman ang ama ng apo niyang inalagaan ni Kali. Kaya naisip niya kaagad na ireto kay Alexa itong si King. Tutal itong lalaking ito ang ama ng bata at kunin kay Kali ang apo niya. Pero mahihirapan siya dahil nalalapit na rin naman ang kasal nila Alexa at Carlos. Pero gagawan niya ito ng paraan. Hello baby, kamusta ka? Ang laki-laki mo na. Miss na miss ka na ni Lola. Kaagad na umakting si Aliena at lumapit sa bata. Ngunit mabilis itong nagtago sa likod ni King. Napangiti si Aliena at inilahad ang kamay kay King na magalang namang tinanggap ng binata. Dad, iakyat ko po muna sa kwarto ko ang bata nang makapagpahinga muna siya. Hindi pwedeng mapagod itong si Clyde. Paalam niya sa kanyang ama. But King hauled the kid at kinalong ang bata. Pagkatapos ay hinapit nito ang balakang Kali at inilipat sa katawan niya. Let's go baby. Tumango na lamang siya kay King at nauna rito upang ikiya-pakyat ng bahay. Kagad naman itong sumunod sa kanya habang ang mga mata ni Alexa at Aliena ay nakatuon sa kanila. Why did you do that? Nagtatakang tanong niya kay King habang nakakunot ang noo. Habang si Clyde naman ay nakatulog sa pagitan nilang dalawa na nakasiksik sa bisig ni King. Look, ang buong akala ng daddy mo ay anak mo si Clyde. Mas lalo kang masisira sa harapan ng dad mo kung walang kinikilalang ama si Clyde at nag-iisa ka sa buhay. Naiintindihan kita.
Pero nag-aalala ako sa mararamdaman ni Clyde kapag mawala ka na sa buhay namin. Naiintindihan kong may sarili kang buhay, King. Mahinang wika ni Callie dahil ayon ang katotohanan na tila kutsilyong humihiwa sa puso niya hanggang sa naramdaman niya na lamang ang mga kamay nitong binata na ginagap ang mga kamay niya. Callie, matagal na kitang tinatanong mula sa malayo. Matagal ko nang gustong maging bahagi ng buhay niyo ni Clyde. If I will tell you that I am willing to stay with you forever kasama kayo ni Clyde, tatanggapin mo ba ako? Mahal kita, Callie. Matagal na kitang mahal. Kaya ako nakikipagkaibigan noon kay Alexa ay upang mapalapit sa'yo. Ngunit iniiwasan mo ako. Halos pabulong na wika ni King na dinala ang mga kamay niya sa labi nito upang dampian ang halik. Callie skip her heart a bit. Sobra siyang kinakabahan sa paraan ng pagtiting ni King sa kanya at halos hindi siya makapaniwala sa sinasabi nitong gusto siya nito. Callie, untag nito sa dalaga. King, can I be Clyde's father for real? Hindi napigilan ni Callie ang pagtulo ng mga luha niya na kaagad namang pinunasan ni King gamit ang daliri. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kay King, pero tanging masaganang luha lamang ang pumapatak sa mga mata niya. Dahan-dahan na bumangon si King at lumapit sa tabi niya. Bakit ka ba umiiyak? Masuyong wika ni King habang marahang pinupunasan ng mga luha niya. I don't know, but I'm so glad na may taong handang tanggapin kami ni Clyde. Kasi dati tinataboy kami ni Dad. Utal-utal na wika ni Callie habang umiiyak. I'm sorry, Callie, kung ngayon lang ako. Pero ipapangako kong simula ngayon, I will be with you and Clyde forever. I love you, Callie. Bulong nito kay Callie habang maingat siyang tinutulungang makabangon mula sa pagkakahiga. King, I don't know what to say. Napangiti si King na dinampian siya ng halik sa pisngi. It's okay. I can't wait, Callie. Isang magandang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga while King is still holding her hands. Kinaumagahan ay maagang kinausap ni Callie ang stepsister na si Alexa Sarti ng malaking bahay ng kanyang ama. Si King at Clyde naman ay naroon naman sa malawak na lawn kasama ang ama niyang si Alexander. So kaya ka umuwi rito? Para humingi sa akin ng bone marrow donation? Para sa anak mo, ha? Palatak ni Alexa habang tinirigan lamang ng mga mata si Callie. Bakit kasi hindi mo na lang siya inayaang mamatay? Mabilis na dumapo sa pisngi ni Alexa ang mga kamay ni Callie. Don't you dare me, Alexa. Alam mo kung ano ang katotohanan. Bone marrow lang ang hinihingi ko sa'yo dahil ito lang ang tanging paraan para mailigtas si Clyde. Pero kung ganyan ka, sasabihin ko kay Daddy at pati na rin kay Carlos ang lahat-lahat ng katotohanan. I'm so sick of you and your mother. Pare-pareho kayong mga walang puso at kaluluwa, mga sinunghaling, mga walang kwentang tao. Anong klase ka bang ina? Alam mo ba kung bakit nagkakaganyan si Clyde? Dahil yan sa kung ano-anong ginagawa mo nung ipinagbubuntis mo pa ang bata. Hindi napigilang bulyaw ni Callie kay Alexa na hindi nakapagsalita sa sinabi niya ngayon. King had already done the test, pero hindi si King ang ama ng bata. She lied to me noong sabihin mo si King ang ama ng bata. Napatawa ng pagak si Alexa dahil alam niyang hindi talaga si King ang ama ng bata. Actually, hindi niya alam kung sino. Ginawa niya lang yon para ilayo ang loob ni Callie kay King. Nasunod ng sunod noon kay Callie. Nanghihinayang siya para kay King dahil napakayaman ito, pero kay Callie pa nagkagusto at hindi sa kanya. Tinatakot mo ba ako, Callie? Naniningkit ang mga mata ni Alexa dahil sa unang pagkakataon ay tinakot siya ni Callie. Hindi niya inaasahan na uuwi rito ang babae para lamang siya itakutin. Hindi kita tinatakot, pero sa pagkakataong ito ay mas mabuting malaman na ni Daddy at ni Carlos ang katotohanan. Hindi ka ba naaawa sa bata, ha? Kahit katiting lamang naawa para sa anak mo ay wala ka? Kailangan ka ni Clyde. Kahit ngayon lang, Alexa, pagpakita ka naman. Hindi na napigilan pa ni Callie ang damdamin. At iyon ang tagpong narinig ni Carlos at pati na rin ni Alexander nang lumapit sila sa kinaroroonan ng dalawa. Aksidenteng narinig nila ang lahat ng pinag-uusapan ni Alexa at Callie. Anong sinabi mo, Callie? Parang tinulos na kandila sa kinatatayuan si Alexa nang makita ang kanyang ama at si Carlos na papalapit na sa kanila. Dad,
Napatanga naman si Callie at hindi malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Dad, she lies. She lies. Nanginginig na wika ni Alexa matapos sampalin ni Alexander. Namumutla ang mukha nitong napatitig kay Carlos. Hindi makapaniwala si Alexa na magagawa siyang saktan ng kanyang amang si Alexander at ito pa ay sa unang pagkakataon. Anak mo si Clyde? Nagsinungaling kayo sa akin noong sinabi niyo ng mami mo na buntis itong si Callie at inako mo naman Callie ang lahat ng responsibilidad sa bata. Namumula sa galit ang mukha ni Alexander ng mga oras na yon, habang si Carlos naman ay parang ipinako sa kinakatayuan. Dad, hindi ko kayang itaboy ang batang yon. Awang-awa ako sa bata sa tuwing uwi ako ng tinitira namin na nagugutom to dahil walang pakialam si Alexa sa bata. Hanggang sa umuwi rito si Alexa sa atin at iniwan kami roon. Hindi na ako pinadalhan pa ng pera ni Mami Aliena. Kaya I've got no choice nang umuwi ako rito sa atin. At hindi ko inaasahan na gagawin nila sa akin yon, na ipapaako sa akin ang responsibilidad sa pagiging ina ni Clyde. At ang magiging kasalanan ko ay ang bagay na hindi ko naman ginawa. Wala akong choice kung hindi ang tumayong ina para kay Clyde dahil napamahal na sa akin ang bata. At hindi naman kayo nakikinig sa akin noon eh. At ikaw Carlos, hindi ka rin naman naniwala sa akin. Hilam sa luha ang mga mata ni Callie na ngayon ay niyayakap ni Alexander. Anak, patawarin mo ko. Sobra-sobra ang hirap na pinagdahanan mo nang dahil lamang sa kapatid mo ito at pati na rin sa stepmother mo. I'm sorry for that, anak. I'm sorry kung hindi kita pinakinggan. Patawarin mo sana ako, anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon sa buhay ni Callie, ay muli niyang naramdaman ang pagmamahal ng kanyang amang si Alexander. Dad, I'm sorry about that. Bata pa ako nang mangyari yun. Takot na takot akong hindi mo ako matanggap. Ipinalaglag ko ang bata, but Callie keeps stopping me para gawin yon. Kaya ako ipinaako sa kanya ang bata, kasi siya naman ang may gusto sa batang yun eh. Dad, I was young that time. Hindi ko pa kayang buhayin ng batang yun. Muling dumapo sa mukha ni Alexa ang mga kamay ng kanyang ama. And how about your sister? She was 18 years old that time. Nabigla na lamang naging ina ng dahil lamang sa kalokohan yung dalawa ng mami mo. Teka, nasaan ang nanay mo? Masakit na ang balikat na Alexa dahil maigpit itong hinahawakan ni Alexander. Carlos, baby, pakinggan mo sana ako. Wala akong kasalanan rito. Masamang tingin ang ipinukol sa kanya ni Carlos. Kinakabahan siya sapagkat nalalapit na ang kasal nila ng binata. Let's just break up, Alexa. Total ang mga pamilya lang naman natin ang nagkasundo patungkol sa kasal natin. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng mga magiging anak ko ng ina na kagaya mo. Tuluyang napaupo si Alexa sa garden na humahagulgol pa at masamang nakatingin kay Callie. Kaagad naman siyang iniwanan ni Carlos na noon ay nakatitig kay Callie na may paghanga at pagmamahal kagaya noong dati. Mga tingin na kailanman ay hindi pinukol sa kanya ni Carlos. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Akmang susugudin niya sana si Callie, pero tatigilan na lamang siya nang makita na paparating na ang batang yapis ang katawan na humarang sa harapan ni Callie. Her child na itinakwil niya. Napatras na lamang si Alexa na hindi kayang titigan ang inosenteng mga mata nito. I won't allow anybody to hurt my mommy. Matapang na bulyo ng batang si Clyde. Nakasunod rito si King na ngayon ay hinapit ang katawan ni Callie, papalayo dito kay Alexa. Naiatras ni Alexa ang mga kamay at hindi kayang tingnan ang inosenteng mga mata ng isang anghel na nasa harapan niya ngayon na hindi niya inaasahang makikita niya pa. Isa itong pagkakamali para sa kanya, isang bangungot at isang tinik sa daraanan niya na ngayon ay binabalikan siya. Binabalikan ang isang pagkakamali niya. Mami, may inang wika ni Clyde at nanghihinang nawala ng malay. Anak, Clyde, Clyde. Mabilis na inalsa ni King ang bata at itinakbo sa kotse upang madala sa ospital. Habang hindi naman nakaligtas si Alexa na noon, ay aalis na sana. Ngunit binitbit ni Alexander sa ospital upang masiguradong maging maayos ang kalagayan ng apong si Clyde na nangangailangan ng bone marrow donors. Tuluyang itinakwil ni Alexander ang asawang si Aliena at hiniwalayan ito.
dahil hindi niya matanggap ang ginawa nitong pagsira sa buhay ni Callie para lamang sa anak nitong si Alexa. Hindi na rin naituloy ang kasal nila Carlos at Alexa dahil sa kahiyang ginawa ni Alexa. Naisagawa na nga ang bone marrow transplant kay Clyde. Successfully dahil kagad na nag-match ang bone marrow ni Alexa sa bone marrow ng bata. Sa lahat ng oras ay naroon si King at hindi umaalis sa tabi ni Callie. Callie, can we talk? Natigilan silang lahat na nasa labas ng hospital room ni Clyde nang bigla na lamang sumulpot roon si Carlos. Napatitig naman si Callie kay King na noon ay tinanguan lamang siya, kaya't kagad na sumunod siya kay Carlos. Sa paglipas ng ilang taon, ay maraming nagbago kasama noon ang mga damdamin na dati na nasa puso ni Callie. Katulad na lamang ngayon. Kung dati ay kumakabog ang puso niya sa tuwing kasama si Carlos, ngayon ay wala na iyon. Kung dati ay gusto niya itong kasama, ngayon ay nababagot na siya sa bawat sandaling kasama niya ito. What do you want? Malamig na wika ni Callie nang nakarating na sila sa lobby ng hospital kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Callie, patawarin mo sana ako. Can we start over again? Wala akong balak na pakasalan si Alexa. Saktan lang talaga ako nang malaman kong ipinagbubuntis mo yung anak ng ibang lalaki. Callie, I'm sorry. Buong pagsuyong wika ni Carlos na hinawakan ang mga kamay niya at kaagad namang binawi ni Callie ang mga kamay niya at matalim na tinitigan si Carlos. Know your boundaries, Carlos. Wala nang tayo. And besides, makikipagbalikan ka sa akin ngayon dahil sa nalaman mo na ang totoo. Pero nung una, hindi mo ako pinakikinggan. Kahit ano pang paliwanag ko sa'yo. Callie, I'm so sorry about that. Babawi ako sa'yo, Callie. Promise, babawi ako sa lahat. Napapikit na lamang si Callie at napahilot sa sentido. I'm sorry, Carlos, but the spark is gone. Wala na akong natitirang damdamin pa para sa'yo. Akmang aalis na sana si Callie nang hablutin ni Carlos ang dalaga at maigpit na niyakap. Nakita niya kasing papalapit na sa kanila si King Montero. Hindi niya gustong nakikita ang lalaking ito na laging nakasunod kay Callie. Callie, I miss you. Bulong niya sa dalaga at sinili ito ng halik sa labi. Yun ang tagpong nakita ni King. Kaya napaatras na lamang si King sa kinatatayuan at nagmamadaling umalis roon dahil sobrang sakit sa puso niya na nakita niyang nasa ibang bisig ang babaeng minamahal niya. Naikiyom na lamang ni King ang kanyang kamao at saka ito tumigil. What if she was just forced? Nasabi niya iyon dahil nararamdaman niyang may damdamin rin para sa kanya si Callie. Kaya nagmamadaling bumalik si King roon at kitang-kita niya kung paanong pinagsasampal ni Callie si Carlos. Kaya nagmamadaling lumapit siya roon at inasinta ng suntok si Carlos. Callie, are you okay? Nag-aalalang tanong ni King sa dalaga. Ngunit imbes na sumagot, ay mahigpit na yakap ni Callie ang tanging isinagot nito. Kaagad na ikinulong ni King sa mga braso ang dalaga. Callie, mahal kita. Callie, listen to me. Pagpapaliwanag pa ni Carlos na nagpapahid ng dugo sa gilid ng mga labi. Hindi na kita mahal, Carlos. Wala na ang damdamin ko sa iyo, matagal na. May bago nang tinitibok ang puso ko ngayon. Napakapit siya sa braso ni King at iginiya ang binata palayo sa lugar na iyon. Are you okay, Callie? Puno ng pag-aalala ang boses ni King at sinuri si Callie. Ngunit sa halip na sagutin si King, ay masaganang luha ang naglandas sa mga mata ni Callie na napatitig sa mga mata ng lalaki na malamlam na nakatitig sa kanya. Sinabi mong mahal mo ko, pero bakit mo ko iniwan kanina? Iniwan mo lang ako. Hilamang luha ang mga mata ng dalaga na puno ng panunumbat na nakatitig kay King. Pero Callie, bumalik ako nang ma-realize ko na may mali roon. Mahinang wika ni King na hinaplos ang balikat ng umiiyak na dalaga sa harapan. I'm sorry, Callie. I'm so sorry. Hindi na mauulit yon. Nabigla lang ako sa nakita ko kanina. Pero bumalik naman ako. Hindi na naituloy pa ni King ang sasabihin nang bigla siyang siilin ni Callie ng halik sa labi. Sandaling natigilan si King, but he responded on Callie's every moment na ngayon ay mahigpit ng yumakap sa kanya habang nakadikit ang mga labing nasa ibabaw ng mga labi niya. Mahal na mahal kita, King. Please,
Don't you dare leave me. All this time ay nasanay na akong nariyan ka palagi sa tabi namin, Clyde. Kapag okay na si Clyde, ay sasama kami sa iyo pabalik sa La Trinidad. Wika ni Callie nang maghiwalay ang mga labi ng dalawa. Halos lumundag naman sa tuwa ang puso ni King Montero dahil sa kanyang narinig. The King Montero of La Trinidad City na isang sikat na business tycoon, isang city playboy, at matinik sa mga babae dati pa man noong nag-aaral pa sila, ay narito ngayon kasama ni Callie sa ngalan ng pag-ibig niyang matagal nang itinatago at iniingatan sa puso niya para sa dalaga ng ilang taon. Simula pa noon pa mang nag-aaral pa lamang sila. Callie, oh Callie, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal kita, Callie. Mahigpit na niyakap ulit ni King si Callie at muling sinil ng halik ang mga labi. Sa pagtatapos ng araw na iyon, ay mapayapang pinapanood nila King at Callie ang paglubog ng araw sa kanluran. Nasa mga bisig ni King ang anak nilang si Clyde, habang si Callie naman ay nakasandal sa balikat ni King. Hawak ang swero na nakakabit sa maliit na braso ni Clyde, habang nasa rooftop sila ng ospital. Daddy? Daddy? Hindi mo na ba kami iiwan ni Mami? Hindi ka na ba aalis? Inosenteng tanong ng batang si Clyde kay King, na kinikilalang ama niya. Hindi na baby, uwi tayo sa La Trinidad. Kapag okay ka na, magkakasama na tayo. Hindi na ako aalis sa tabi niya ng mami mo. Malumanay na wika ni King sa bata, na may matatamis ng ngiti ang mga labing nakatitig sa babaeng nakasandal sa balikat niya. Pag uwi nilang La Trinidad City, ay pakakasalan niya talaga si Callie. Habang nakatitig sa paglubog ng araw, ay nakangiting binabalikan ni Callie sa mga alaala ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya para lamang maitaguyod ang batang si Clyde. Ngayon, kahit na anong pagsubok at hamon ng buhay ang kaharapin niya, ay hindi na siya nag-iisa dahil may isang King Montero ang nasa tabi niya ngayon na nangakong hindi siya iiwan magpakailanman. Kaya nakahanda na siyang sumugal sa pag-ibig nito. Kahit isa pang playboy ang reputasyon nito sa buong La Trinidad, ang mahalaga sa kanya ay kilala niya ang puso nitong nagmamahal sa kanya. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at pangangapa sa dilim, ay may isang liwanag na dumating sa buhay niya sa mga oras na buong akala niya ay wala na siyang patutunguhan pa. Ngunit biglang dumating ang lalaki upang iligtas siya sa tiyak ng kalungkutan kapag nawala sa kanya si Clyde. Iniligtas siya ni King at binigyan siya ng lakas ng loob upang harapin sina Aliena at Alexa. Minsan sa ating buhay, ay may mga pagkakataon talagang gusto na nating bumitaw dahil sa pagod at hirap ng buhay. Kung minsan sa mga pagsubok na dumarating, ay hindi na natin alam kung saan tayo papatungo. Ngunit lagi nating tatandaan na ang pananalig at pagdarasal sa Diyos ay ang tanging sandatang taglay natin na ating makakapitan. Nariyan ang Diyos na laging nakatanaw at gumagabay sa iyong buhay. When all your hopes are gone, and darkness covers around you, naroon ang Diyos at nakahandang tumulong sa atin. Kagaya na lamang sa buhay ni Callie na buong akala niya wala na siyang mapupuntahan pa. Pero ginawa ng Diyos ng paraan upang ang lahat ng problema niya ay malampasan niya. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento.